Boxing update tayo ngayong araw mga tol. Kit Turman gusto niya labanan si Jaron Boots Ennis. Kung hindi daw makuha ni Turman itong si Terence Bud Crawford at ibigay sa kanya si Jaron Boots Ennis, kailangan ipadala lang daw yung kontrata sa kanya para mapirmahan na. So posible nga po itong mangyari mga tol dahil parehas PBC promotion. Hawak ngayon ni Jaron Boots Ennis ang interim IBF. Kung ito ang maagaw ni Turman, pwede na siya maging mandatory kay Terence Bud Crawford. Napakagandang laban po yan para kay Jaron Ennis dahil learning experience. Kung malagpasan niya si Turman mga tol, masasabi ko na pwede nang lumaban si Jaron Ennis kay Terence Bud Crawford. Sa style ngayon ni Jaron Ennis na switch hitter, mabilis, technical din ang galawan niya. Tingin ko pwede niyang maipanalo yung laban kay Kit Turman. Pero kailangan ni Jaron Ennis dyan mga tol matinding training. Advantage ni Jaron Ennis mga tol, aktibo siya, saka long range talaga yung mga banat. May power din si Jaron Ennis, saka mabilis bumato ng jab. Kaya yung galawan ni Ennis mga tol, pwedeng tumalo dito kay Kit Turman. Ang kalamangan lang ni Kit Turman mga tol, experience. Ang problema lang, matagal nang hindi napalaban si Turman kaya inactive. Kumbaga mga tol, puro kalawang na ang katawan ngayon ni Turman. Baka mataas pa ngayon ang timbang ni Kit Turman, kaya problema na naman yan kung magpababa ng timbang. So yan abang natin mga tol, bakbakan sa welterweight division. Sa ibang banda naman ang disputed champion na si Jermel Charlo, sinabi niya na kaya daw niya i-knockout si Canelo Alvarez dahil may power daw siya. Sa dinami-dami ng kalaban ni Canelo Alvarez na malalakas bumanat, wala pang nagpagrogi sa kanya o nagpa-knockdown man lang. So tingin ko mga tol, mahirapan si Jermel Charlo na pabagsakin si Canelo. Pero walang imposible kung mapuruan niya ng solid. Pwede naman niya mapatumba, pero yung tipong i-knockout niya at matatapos sa stoppage, siguro napakahirap na mission yon. Pwedeng sigurong knockdown. Pero sa buong karir ni Canelo mga tol, hindi pa yan na-knockdown kaya napakatigas na tao niyan. Sa ibang banda naman, follow-up update tungkol kay Shakur Stevenson versus Frank Martin. Sabi nga po ni Mike Coppinger mga tol, ito na ang pinakamalaking offer kay Frank Martin. So 7 figure daw ang bayad sa kanya. Ibig sabihin po niyan, umaabot po yan ng $1 million. Yung $1 million na bayad sa boxing at nakataya dyan ang bakanteng titulo, malaki na po yan. May mga bonus pa yan at sponsor. Sinusubukan daw ngayon ng Top Rank na kunin yung panig ni Frank Martin kung bakit umatras. Hindi naman daw sumasagot itong si Frank Martin at ang kanyang trainer na si Derek James. Kaya ito ang masaklap mga tol dahil hindi sila sumasagot kung bakit sila biglang umatras. Kasi may chismis na naglalabasan kontra Tank Davis. Kaya sinasabi po ng ilan na baka mas malaki daw ang inoffer ng kampo ni Tank Davis laban kay Frank Martin. Kaso ang problema mga tol, hanggang chismis lang yan dahil wala pang kumpirmasyon. Magiging valid siguro na reason yon kung babayaran si Frank Martin ng $2 million laban kay Tank Davis. Sa ibang banda naman mga tol, promoter ni Cuadro Alas dinalaw na po sa kanyang baluarte. Tinignan si Cuadro Alas kung okay na ang kanyang kondisyon o nakahanda na ba laban kay Oguni. So mapapanood po natin yan sa mga vlogs nila kasi meron mga tol. Mukhang may nahandang malaking laban para kay Cuadro Alas. Tingin ko ang pinakamalaking laban para sa kanya itong si Luis Neri. So abangan po natin yan mga tol.